Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Doon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ika-7 araw ng ika-5 buwan ng ika-19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem. Kapitan ng kanyang mga tanod, sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Sion ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig, tungkol sa Sion yaong paksa ninyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito na naman tayo, Biyernes, sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo na piliin kung ano ba yung pinakamahalaga at ano yung kahinatnan ng mahalagang bagay na ito na pagsunod natin sa Diyos at yung pagsaway natin sa Kanya. Mababasa natin sa ika-2 aklat ng mga hari
na katulad ng mga nauna sa kanya kay Haring Sedekiyas, ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi siya sumunod sa Diyos. Hindi din siya naging tapat kay Haring Nebukadnezar na naghirang sa kanya na maging hari. Sa halip, nakipagsabwatan siya sa Ehipsyo at iba pang mga bansa para labanan ang Babylonia. Samantala, sa ating ebanghelyo, may isang ketongin na lumapit kay Jesus para siya'y mapagaling. Sa mata ng tao, ang ketongin ay wala nang pag-asa. Hiwalay siya sa komunidad, walang paraan para mapanumbalik ang kanyang mabuting buhay o yung kanyang pagiging malinis. Alam niya ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, yung kanyang poverty at pangangailangan. Nananampalataya siya kay Jesus na kaya nito na gawin siyang malinis na tanging ito si Jesus lamang din ang makatutulong sa kanya. Ngayon, kung ikukumpara natin ang dalawang individual, kung ano ang kanilang pagkakaiba, maunawaan natin kung bakit sinabi ni Jesus sa isang bahagi ng Ebanghelyo na mahirap daw makapasok sa paghahari ng Diyos ang mayaman, yung punong-puno ng kanyang sarili. Si Sedekiyas ay hari. Siya'y makapangyarihan at mayaman. Pinararangalan ng maraming tao. Ang kanyang salita ay parang batas na kailangan sundin ng kanyang nasasakupan. Alam niyo, ang ganitong klase ng kapangyarihan at kayamanan ay madalas nagdadala sa tao na maging mapagmataas, magyabang din naman. Ganito nga ang nangyari kay Sedekiyas. Hindi siya natuto sa nangyari sa kanyang pamangkin, na dating hari din, na bumagsak dahil sa di pagsunod sa batas ng Diyos. Pinili niya din ang kanyang kalooban kaysa kalooban ng Diyos. Inakala niya na ang kanyang sarili ay marunong at magaling. Kaya niyang solusyonan ang kanyang problema laban sa kanyang kaaway, laban sa Babylonia. Dahil sa kanyang pagmamarunong, nagtapos ito sa kabiguan. Disaster. Binulag na siya ng kanyang pride bago pa binulag siya ng tuluyan ni Nebukadnezar. Nawalan na siya ng paningin. Ang ketongin naman, sa kabilang banda, ay walang ilusyon tungkol sa kanyang sitwasyon. Malinaw sa kanya na wala siyang kapangyarihan. Wala siyang kayamanan, wala siyang pera, walang pag-aari, walang karangalan. Kumbaga, kahit anong aspeto ng kanyang buhay, argabyado siya. Wala siyang ilusyon na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang kakayanan. Lubusan siyang dumipende sa Diyos ngayon na magliligtas sa kanya. Kaya naman ang maintindihan niya, etong dumarating na ito, si Jesus, na ginagawa ang mga gawain ng Diyos at ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan ni Jesus, agad-agad nilapitan niya ito at nagmakaawa na siya'y tulungan. Alam niyo, dahil sa simpleng pananampalataya na ganito, napagaling siya ni Jesus. Pwede natin tanungin ang ating mga sarili ngayon, sino sa dalawang ito ang pareho ang ating pag-uugali at disposisyon kapag nagdadaan ang mga araw? Mas may tiwala ba tayo at nakadepende sa sarili? At kung ano mayroon tayo bilang seguridad at kasiyahan? O kinikilala natin o aminado tayo na kailangan natin ng Diyos at hinahangad na buuin niya tayong muli? Ang unang pagbasa ay mahalagang aral upang makapagdesisyon tayo na piliin ang magbibigay sa atin ng tunay na kaganapan. Napag-alaman natin na ang tanging mga tao na nakaligtas sa parusa ng pagkakatapon o yung exile sa Babylonia ay yung mga maralita, the poor.
Sila lang ang nanatili sa Jerusalem, habang ang mga mayayaman, makapangyarihan, ay dinala sa pagkabihag. Alam nyo, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, hilingin natin sa Diyos ang grasya na magkaroon ng pag-uugali katulad ng mga maralita. Itong kababaan ng loob nila, at ilagay natin sa kamay ng Diyos ang ating tiwala at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong muli, at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, mapagmahal at mapagkalinga sa amin. Panginoon, huwag mo kaming pabayaang mabulag ng aming pagmamataas, ng aming pagmamalaki. Katulad ng mga maralita, ay magtiwala kami at ilagay ang aming pag-asa at tiwala sa iyo. Madaig nawa ang mga balakid, lalo na aming kabayabangan, sobrang tiwala sa sarili, ng iyong pagnanais na kami maging malinis at maging ganap ang aming paggaling. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.